So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, itong video na to ay tungkol lang kay Diwata na naman. Kasi naisip-isip ko, kung ginagatasan nyo siya, di gatasan ko din siya. Sayang naman, hanggat ang baka ay namu pa rin. Gatasan natin ng putang inang yan. Ito yan mga kahombre ko, may bago siyang issue. Regarding ito, sa pagiging kupal na po ni Diwata, ayan ang sinasabi ko sa inyo. People changes. Money changes everything. Paano ko yan nalaman? Kasi kahit ako, nagbago din ako dahil sa pera. Dati. Pero nung nasanay na ako na may pera na ako, bumalik na ako. Umatras ako. 2 steps behind. Ganon talaga. Si Diwata po ay umabante ng 2 beses. Ako ay bumalik ng 2 beses. Kasi may pera na ako eh. So why? Diba? Gets nyo yung point? So now, ito yung sitwasyon na hindi ko alam kung magugustuhan ng mga kahombre ko. Pero okay lang yun. Kailangan ko lang isiwalat. Naglabas si Mystica ng video kung saan parang nilalait-lait niya na si Diwata. Dugyot yung pagkain, dugyot ang ugali, dugyot ang personalidad. Well, putang ina mo, Mystica. Isa ka pa rin naman dugyot. Tanga, bobo, laos. Para sa'yo na lait-laitin si Diwata, definitely hindi kayo magka-level. So, shut the fuck up. Para sa akin, mga kahombre ko, ito ang tama dyan. Diwata, napapaligiran ka ng sobrang daming humihigop ng kasikatan mo. And now, you're falling big time. Dumating si Rosmar, dumating si Wamos, dumating si Awit, dumating yung iba't ibang mga sikat na personalidad. Wala nang natitira, Diwata, kundi ako na lang. Naalala mo yung pangako ko sa'yo? Na kapag wala na, hindi ka na sikat, doon ako pupunta sa Diwata Pares Overload mo. Di ba? Para interviewin ka. At doon mo ilabas lahat ng hinanakit mo. At doon mo masasabi na tama ka pala, MG. Ngayon, Diwata, meron akong sasabihin sa'yo. Ikaw ang nagsabi sa isa sa mga interview na sagot mo sa akin, no? Na lahat ng mga vloggers ay ika mo, welcome dito, sabi mo. Now, na lahat ng mga tangang dugyot na mga kung sino-sino lang na hindi kilala, pumupunta sa'yo to vlog you para gatasan ka, di ba? Para gayahin sila Alvin TV, sila Art TV, di ba? Para gatasan ka to fucking do the best milk in the world, di ba? In you. Pero nagtataka yung mga tao. Ang dami kasing kumakalat na video na kupal at tarantado ka na ngayon, Diwata. Kasi wala ka ng ibang ginawa kundi tanggihan lahat na nagpapapicture sa'yo. Kundi sabihin na busy ako, ganito ako, mamaya na busy ako. Tangin na ikaw ang nagsabi na okay lang sa'yo na dumating lahat ng mga vloggers doon. Isa pa, ba't ba kayo nagpapapicture dyan? Anong motibo? Dahil na-inspire kayo? Dahil na-inspire kayo na sumikat siya? Dahil mahirap na buhay lang siya? Man, the fairy tale is gone. It's finished. Kasi mga kahombre ko, ang mga Pilipino po, sanay na sanay ang mga Pinoy sa mga tinatawag natin na fairy tales. Na buhay. Yung tipong rags to riches. Yung tipong nagsasalsal lang dati, babae na ngayon. Mga ganun style ang gustong-gusto ng Pilipino. So, kaya pumatok sa takilya si Diwata. Ngayon, nakita nyo, exactly tulad ni Boy Tapang. Nakita nyo, mga kahombre ko, kung gaano na po, kung ano ang ginawa nyo. Kayo na manonood, hindi mga kahombre ko, yung ibang mga manonood sa isang Diwata. Lahat kayo tinatanggihan na niya. Iba na ang kanyang pananaw, lagi na siya nakabusangot ang mukha. Alam mo, Diwata, mas okay pa nga dati. Na you were very simple, you were very happy every single time, masaya ka na i-claim yung mga taong kumakain sa'yo. Nowadays, bilis na, bilis! Tama na! May isa pa na napanood ako na gusto daw magpa-picture ng mga bata. Hindi na, busy ako. What the fuck? Actually, parehas naman tayo, Diwata. Kasi ganyan din ako sa mga tao. Pag may gusto magpa-picture sa akin, sabi ko, ayoko. Pero kaso nga lang, ang personalidad natin magkaiba. Ako si Makagago, ikaw si Diwata. So, different level. Gets nyo? Ako, okay lang ako tumanggi. Ikaw, hindi ka okay tumanggi. It's because of you. Marami pang lumalabas na issue, mga kahombre ko, kung saan, kapag ka merong bigay kay Diwata, may perang bigay kay Diwata, it's good. Tatanggapin ka ni Diwata. Natatawa ako. Tangina, si Rosmar nagbigay ng 3 milyon. Tapos ganyan
Hindi, initially, akala ko bahay siya. Yung pala, yung mumurahin lang, na removable lang na opisina. Ganyan, akala ko yung sobrang mahal na bahay. Parang 3 million. Parang na-clickbait tayo lahat doon, no? Pero kudos pa rin kay Rosmar, syempre. She's done good, di ba? Kesa naman sa tulad ko, hindi ako nagbigay. Pero bakit nga ba ako magbibigay kay Diwata? Anong pakialam ko kay Diwata? Di sa mahirap na lang ako magbigay. Tama? Nami-misunderstood na mga stupidong vlogger, lalo na yung mga stupidong pumunta dyan. Lately, nagbigay ng 20,000, nagbigay ng computer, nagbigay ng kung ano-anong kabobohan, no? Nakakalimutan nyo na misunderstood yung mas malaki pa ata kita ni Diwata sa inyo. What the hell? Si Diwata, mga ka-hombre ko, kumikita yan lagpas mga 200,000 per day. Tapos yung mga nagbigay ng mga stupidong vlogger, kumikita 200,000 per month. Mali kayo. Tapos na po ang big trend ng pagbibigay awa kay Diwata kasi hindi na nakakaawa si Diwata. Diwata is a rich person now. So bakit kayo pumupunta dyan at nagbibigay-bigay pa rin kayo? Ginagawa nyo pong tanga yung mga sarili nyo. Legit. Natatawa talaga ako. Just for the hype. Para lang masabi na sikat ka, pumunta ka doon. Siyempre, ang daming mga linta doon. Magsisilapitan sa'yo, di ba? May iba pa dyan, mga sports car pang dala. Mara lang na mapidyohan siya. Gaastig siya. So, trend siya kung sino-sino nag-upload. Siyempre, pag Diwata, karap mo si Diwata kung sino-sino mag-upload. Diyos ko, sabi ko, damn. Gaano nakababa ang mga Pilipino ngayon, mga ka-hombre ko? Sobrang baba mo naman. Pero sa isang banda, meron akong napansin din talaga, no? Kung ikaw ay hindi magbibigay kay Diwata, hindi ka po niya i-entertain. Seryoso, no. Kasi si Diwata ay nasanay na kapag ka siya'y kinakausap ng sikat na mga personalidad o nagbibigay siya ng time, nagkakaroon siya ng pera, nagkakaroon siya ng libreng mga sasakyan, nagkakaroon siya ng libreng bahay, basta ang dami niyang nakukuha. In fact, meron pang isa nagbigay ng goldfish, hindi niya tinanggap. Because that's nothing. Bakit niya tatanggapin ang goldfish? Ang kailangan niya, pera. Maniwala ka, pag pera binigay mo, straight, dadalhin ka pa niya sa private, sa kanyang mismo, doon sa tambayan niya, sa opisina niya. Doon pa kayo mag-uusap. Doon mo pa kakainin yung Pares Overload. Doon ka pa makakalibreng content sa kanya. Minimum 20K. Minimum 20K, pwede na. Try mo. Tingnan mo, entertaining ka niyan. Iyan ang sinasabi ko. Pero syempre, hindi po natin hawak ang mundo, no? We have different point of views, syempre. At meron ding iba't ibang ugali ang mga tao. Sa sitwasyon na ito, nakita po natin, lumaki ang ulo ni Diwata. Sa totoo lang, kumuha ka dyan ng pamputok ng ulo. Kahit hair clip na lang. Pa! Putok talaga yung ulo niya. Sobrang laki ng ulo niya, mga ka-hombre ko. Wala na tayong magagawa dyan. Yung syndrome po ni Diwata ay patapos na. Paubos na talaga, man. It's over. It's almost finished. Pwede pa. Mapipiga pa. Pero it's almost done. It's only a matter of days. Mauubos at mauubos na. Wala na pong influencer na sikat na kulang na hindi pumunta doon. Siyempre, aside lang sa akin. Sino-sino pa bang hindi pumunta? Most likely, yung mga circle ko. Sa circle ko, wala pa napunta. Tulad nila Tony, nila Merk, nila John. Hindi pa sila napunta dyan, di ba? So, yun. Everybody went already, pero I don't think na pupunta kami dyan para maki-hype, maki-fame. Ako, hanggang dito na lang ako. It's fine. So, abangan natin yung iba't iba pa po na pagkatarantado ni Diwata from now on. Kasi mga ka-hombre ko, siya ay napagod na. Napagod na po siya na i-please ang mga tao. Kumbaga, may pera na siya ngayon, so he doesn't need you anymore. Dati kasi kailangan kayo, kaya pinipilit niyang ngumiti. Pero ang totoo niyang ugali nandyan. Actually, money doesn't change you. Yung pera po ang nagpapalabas ng totoong ugali mo. Sakit. Walang. Good fucking vibes.